what's up guys? It's Doc Benz once again, ang inyong lingkod. And today, sagutin natin guys itong tanong ni Ma'am Luna Amari Calivara Custodio. Tanong niya, Sir, if I have F1 large white cross ng landrace, then gusto ko makakuha ng replacement gilt, anong bore po maganda gamitin? And pang ilang parity po ang maganda kuhanan ng replacement gilt? So itong tanong na to guys ay madalas na nating sinasagot. Matagal na, sa mga matagal na nating mga followers. Alam nyo, matagal na natin itong paulit-ulit kasi paulit-ulit din siyang tinatanong. So paulit-ulit din natin siyang nasagot na. So ngayon, dahil marami tayong mga bagong followers guys, so malamang hindi pa nila napapanood yung mga videos natin na mga matagal na. Okay, so para sa benefit ng ating mga new followers, sasagutin natin ulit. Okay pa yan guys, pahapyawan lang natin ng saglit kung ano ba ang F1 muna. Okay, so kasi marami pa sa ating mga ka-farm boy dyan, ang sigurado ako wala pang idea kung ano ang F1. So ang F1 guys ay first filial generation. Okay, ito yung product ng dalawang pure breed na dumaan ng crossbreeding. Okay, for example, large white and landrace. Pag krinos mo yan, pure guys pag sinabing pure landrace, pure large white, pag krinos mo yan or crossbreeding, ang result niyan ay hybrid or F1. So ang F1 guys ay commonly ginagamit diyan sa production ng fatteners or mga finishers. Yung mga pork production na natin or pangkarni na. Okay, so ang inaasawa dyan sa F1 ay terminal line na. It's either Duroc or Putrain. Yan yung mga ginagamit para makaproduce ka ng mga gandang fatteners. Anong common na breeds ang ginagawang F1 or pinagkocross? So commonly guys, ang ginagamit ay landrace at large white tulad dun sa concern ni ma'am or dun sa F1 na meron si ma'am. So 50% nun ay landrace, 50% naman ng bloodline niya ay large white. So yun ang common na ginagamit kasi pag pinaghalo mo yan guys, yung mga gandang traits ng landrace, yung mga gandang traits din ng large white ay 50% lang nandun sa F1 natin. Okay, so ngayon kung yun ang gagamitan mo ng terminal line, madadala yan nitong inahin dun sa performance niya yung mga traits na yon. So ang mangyayari niyan, 50% sa bore and then tag 25% yung dalawang maternal line, yung landrace at large white. So yun ang pinaka-perfect guys na bloodline ng fatteners. Okay, so ngayon sa tanong guys ni Ma'am Luna kung anong bore ang magandang gamitin para makaproduce yan ng replacement gilt na maganda, ang sagot dun guys ay mamimili ka lang dun sa dalawang bloodline ng F1 niya. Okay, so sa kanya dahil landrace at large white yung bloodline nun, so mamimili lang siya dun guys kung anong gusto niyang gamitin. Okay, ngayon kung dumating na naman siya guys sa point na halimbawa gusto niya na naman mag-produce ng another replacement gilt galing dun sa anak ng F1 na yon, ano ang gagamitin niya ulit? So ito guys, importante ito. Okay, para ma-maintain natin yung stable na status ng farm natin or ng mga babuyan natin, ang kailangan mong gamitin dapat yung kabaliktaran. Okay, so kung ang ginamit mo landrace, yung magiging anak nun guys, kung ibabakross mo ulit siya, large white naman ang gagamitin mo. So palit-palit lang siya. Okay? Halimbawa, unang inasawa mo sa F1 ay landrace. Tapos nanganak siya, gusto mo na naman kumuha ng breeder, landrace ulit ang gagamitin mo. Wag guys, wag ganon. Dapat large white na. Kasi ang gagawin natin, dapat i-maintain natin yung mataas yung bloodline ng bawat breed sa dugo niya. Okay? So maggaan lang yan guys, nasa 75-25, tapos magaganon ulit siya. Hindi natin nahabulin yung purity or yung purification na tuntawagin, na bababa na siya ng halos na nasa 90% na yung isa, tapos nasa 10% na lang yung isa. So may disadvantage yun guys. Ang mangyayari, hindi lang kasi yung breed ang magiging pure or mapupurify, pati yung mga negative traits. Halimbawa yung pagiging sakitin ng breed na yon, may chance din na mag-purify din yon. So darating ang time na kapag ganun yung flow ng breeding natin, darating ang time na yung mga breeder natin o mga inaanak nila ay may hina na or mga sakitin na. Okay, isa pang magiging disadvantage nun guys, kung halimbawa isang breedline lang or isang lahi lang yung ginagamit mong bore line, ang mangyayari nun guys ay halimbawa yung landrace is well known siya sa pagiging mahina ang rear legs niya. So dahil sa pinopurify mo na pinopurify sa dun sa bloodline ng ating replacement gilt, magiging dominant yun guys kasi tumataas na nga yung dugo ng landrace. Okay, so
ma-observe natin yan hindi lang kasi guys doon sa mga mga breeder natin, pati doon sa mga patiner, sa mga finisher natin na pangbenta. Ayun, madalas napipilayan, mga ganyan, mahihina din yung mga paa nila. So yun ang pinaka-importante guys na i-maintain natin. Dapat papalit-palit yung ating ginagamit na bore line. Doon sa F1 niya guys, yun ang pinakamagandang stage kasi yung F1 na yun kumpara sa ibang bloodline ng mga product ng baboy. Yung F1 ang pinakamagandang stage, okay? Kasi pwede kang mag-decide kung ang product mo ay patiners or replacement gilt. Okay, so that depends lang sa kung anong gagamitin mong bore. So pag ang ginamit mo din ay terminal line, it's either Duroc or Putrain, puproduce ka ng patiner. Kung magagamit ka naman ng maternal line, Landrace or Large White, mga breeder ang puproduce mo or mga replacement gilt. Okay, so yun guys ang sagot dun sa unang tanong ni ma'am. Ngayon, kailan magandang kumuha anong parity? Okay, so nasagot ko na to guys. Yung mga makakapanood nito, hanapin nyo na lang dyan sa video ko yung anong parity ang magandang mamili. Ang sagot dun guys, it's either first parity yan, pwede kang mamili as long as mamimit nyo yung criteria ng isang replacement gilt. Okay, 7 to 8 pairs ang teats, tapos yung letter size, basically yun ang pinakauna yung titingnan. Ngayon marami ang nagsasabi kasi guys na hindi daw magandang kumuha sa first party. Yes, may point sila dun guys, pero mababaw lang ang explanation nila kung bakit. Kasi during first party guys, commonly mababa yung litter size or talaga normally maliit lang or konti lang yung anak. Naglalaro lang yan ng 8 to 10 on the average, okay? Pero kung yung F1 mo ay nanganak guys ng let's say 14 pataas, so i-cut off natin guys sa 14 pataas. Okay, so kung nanganak na siya ng 14 o 20, hihintayin mo ba yung second parity? Ayan na nakita mo na itong lahi na to from that time on ay mataas ang litter size. Bumili ka na dyan, okay? So hindi lang yung litter size kasi ang titingnan mo, pwede mong ipasok yung birth weight, yung born alive, etc. Lahat ng parameters, okay? So yun ang sagot dun guys. First parity pwede na, okay? Kung 8 lang yung anak, maghintay ka ng second parity. Pagka dun sa second parity, dun sa tumaas ng litter size, then dun ka na mamili. Okay? At least meron ka ng visible na ebidensya na maganda. Okay? So, yan guys ang ating topic for today. Sana magkaroon kayo ng idea. Hanapin nyo yung isang video ko na connected dyan, mga nauna na panoorin nyo na lang. Okay guys? So, that's for today. Bye! Okay. Thank you for watching.